Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Kabanata 369. Kumibot ang mga mata ni Harvey York, tumingin siya sa kisame, hindi nakaimik. Bakit niya tinatanong pa rin ang tungkol dito pagkatapos ng mahabang panahon? Hindi madaling ipaliwanag ang relasyon ito. Nang hindi nagdadalawang isip, bumuntong hininga siya. Mandy, pagkatiwalaan mo sana ako dito. Magkaibigan lang talaga kami. Kung talagang meron kaming ganoong relasyon, mabundol na sana ako ng kotse paglabas ko. Inunat ni Mandy Zimmer ang kanyang kamay at tinakpan ang bibig ni Harvey. Shush! Huwag mong batiin, huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Naniniwala ako sa'yo. Nagkatinginan ang dalawa at saka ngumiti, tila nawala ang yelo sa pagitan nila. Karaniwang maikli ang mga pagtatalo sa pagitan ng mga mag-asawa, ngunit masyadong komplikado ang relasyon nina Harvey at Mandy. Hindi sila pwedeng tawaging tunay na mag-asawa, sa labas lang. Dahil maraming contradiction sa kanilang dalawa. Harvey, kailangan kong magtrabaho, mauna ka na, umuwi ka ng maaga. Nahihiyang sinabi ni Mandy. Nagpasya siya, baka kailangan niyang isuko ang sarili niya kay Harvey sa gabing iyon. Kung hindi, maaaring agawin ng iba ang asawa niya. Bumalik ang hiya ni Mandy, tulad ng dati matapos itong isipin. Sa sandaling iyon, biglang nagring ang phone ni Harvey. Nawala agad ang magandang mood sa pagitan nilang dalawa. Agad na binaba ni Harvey ang kanyang phone nang hindi man lang tiningnan ito saka tumawa. Magpatuloy tayo. Huwag kang mag-alala, hindi iyon mahalaga. Ikaw. Walang imak si Mandy, paanong napakawalang hiya ng lalaking ito. Tumunog ulit ang phone niya bago pa man mag-usap ulit ang dalawa. Bakit hindi mo sagutin at tingnan kung sino iyan? Sabi ni Mandy habang medyo galit. Walang magawang sinagot ni Harvey ang phone, umalangaw-ngaw ang malamig na tinig ni Rosalie mula sa kabilang linya. Harvey, tumupad na ang mga naiswell sa iyong kahilingang makipag-collaborate sa mga Zimmer. Ngayon ay tinalikuran mo ako at kakalimutan ang ating pangako. Rosalie. Alam agad ni Mandy kung sino ito, pagkatapos makinig. Binibini, may kailangan akong asikasuhin. At nangako akong ilalabas ka sa hapunan, ngayong hapon lang. Hindi mo ako kailangang tawagan ng ganito kaaga, di ba? Sunduin mo ako ng mas maaga, kailangan kong mag-shopping. Agad niyang binaba ang phone matapos niyang magsalita. Ibinaba ni Harvey ang kanyang phone at nakita si Mandy na nakatayo sa harap niya, pagkatapos ay tiningnan siya ng may pag-aalinlangan. Magsa-shopping ka, pagkatapos ay kakain kasama si Rosalie. Sasabog na ang ulo ni Harvey. Katatapos lang ng dalawa kay Ella Graves, paano niya ipapaliwanag ang sitwasyong ito ngayon? Talagang walang magawa si Harvey. Darling, pakinggan mo sana ako. Magkaibigan lang kami ni Rosalie, pumayag lang ako na sumama sa kanyang maghapunan dahil sa mga Zimmer. Sinabi ni Harvey na may bahid ng pagkakasala. Hindi siya tanga, alam niya kung ano ang iniisip ni Mandy sa malamang o sa hindi. Hindi na kailangang sabihin na isang bukod tanging tao si Rosalie. Hindi lamang sa hitsura, pati ang kanyang quality. Napakaganda rin ng kanyang figure. Ang kanyang personality at ang paraan ng paghawak niya sa mga bagay ay hinangaan din ni Harvey. Ngunit kasal na si Harvey. Kahit na hindi sila kumikilos ni Mandy na parang tunay na mag-asawa, sila ay kasal na sa loob ng 3 taon sa paningin ng publiko. Kahit na may pagtingin siya kay Rosalie, hindi niya namamalayang tatanggihan niya siya. Nakakalungkot at hindi niya namalayan ito. Natarante si Mandy. Napaupo siya sa kanyang office chair sa kapatuloy ng nagtrabaho pagkatapos ng ilang sandali. Go, nangako ka na kay Miss Naiswell, dapat mo siyang dalhin sa magandang lugar. Tandaan mong umuwi ka agad. Nag-aalalang tumingin si Harvey sa kanyang asawa. Darling, hindi ka nagalit sa akin, di ba? Ayos lang ako. Ako naman ang humiling sa iyo na mag-request ka ng tulong sa mga Naiswell. Dapat mong tuparin ang iyong pangako. Kung hindi, ikakasama ito ng mga Zimmer. Napabuntong hininga si Mandy, sinenyasan si Harvey na umalis na siya. Naghintay siyang umalis si Harvey sa opisina at pagkatapos ay isinara ang pinto. Hindi mapigilan ang pagtulo ng luha sa mukha niya.
Totoo ba talaga na walang damdamin si Harvey para kay Rosalie? Hindi takot si Mandy na magtanong kapag kaharap si Ella. Ngunit sa harap ni Rosalie, hindi siya maglalakas loob. Masyado siyang katangi-tangi, sa puntong natakot si Mandy na walang malay na may pagtingin si Harvey kay Rosalie. Sa sandaling iyon, nag-atubili siya. Hindi niya alam ang gagawin. Kabanata 370. Kinagabihan, umalis si Harvey York sa opisina at minaneho ang kanyang Porsche para sunduin si Rosalie na Iswell. Sobrang excited si Rosalie na parang batang babae na may dinidilaang sorbetes nang makarating siya sa front passenger seat. Inakala niyang susunduan siya ni Harvey gamit lang ang isang electric bike, hinanda pa niya ang sarili na piliting ngumiti sa bisikleta. Hindi niya naisip na magmaneho siya ng Porsche dito. Ibig sabihin nito ay talagang pinahahalagahan ni Harvey si Rosalie, di ba? Anong pinagtatawanan mo? Naguluhan si Harvey. Napaka-komplikado ng isipan ng isang babae, madalas itong nababago kung nais nila. Tumingin si Rosalie sa bintana at ngumiti. Wala. Gusto ko lang ngumiti. May problema ba? Wala namang problema. Ikaw ang binibini ng mga naiswell. Hindi lamang sa Niamey, kahit sa buong Southlight, magagawa mo ang gusto mo. Sabi ni Harvey York. Hindi yun sinabi ni Harvey para mambola. Kahit na hindi pa kontrolado ng mga naiswell ang buong Niamey, pambihira pa rin ang kanilang authority. Mag-shopping tayo. Kapag tapos na ako, saka tayo kumain. Sabi ni Rosalie. Tumingin si Harvey sa relo at pilit na ngumiti. Binibini, 6:00 na. Pwede tayong mag-shopping pero limitahan natin ito sa 1 oras. Okay lang. Sa wakas ay handa na akong kausapin ng asawa ko ngayon. Kailangan kong bumalik sa kanya kapag tapos na tayong maghapunan. Mukhang napakaganda ninyong dalawa kapag magkasama. Magaling. Ngumiti si Rosalie habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng komplikadong ekspresyon. Sa shopping center, naglakad ang dalawa sa kalsada na parang mag-asawa. May mga ilan na madalas silang tingnan. Hindi pumunta si Rosalie sa mga lugar na may luxurious brands para mamili. Sa halip ay pumunta siya sa mga shops na may mga brand na pangmasa. Nagbebenta lang sila dito ng mga ordinaryong damit at accessories. Hindi interesado si Rosalie sa mga karamihan ng mga bagay dito. Ngunit nang makita niya ang maliit na mga accessories, agad siyang umakyat para pumili dito. Matagal nang nakatingin si Harvey sa kanya sa pagpili ng mga accessories, umiling siya at dinala siya sa ibang kalsada. Dito tayo magtingin. Nakita ni Rosalie ang mga jewelry shops na magkakatabi dito at di na malaya ang sinabi, Harvey, wala akong masyadong dalang pera. Ayos lang, ako ang magbabayad para sa iyo. Sabi ni Harvey. Iniisip talaga ni Harvey na malaki ang utang na loob niya kay Rosalie. Dapat ay natural sa kanya, nasuklian siya ng kahit konti. Talaga. Edi pipiliin ko ang pinakamaganda, at pinakamahal dito. Sabi ni Rosalie. Wala siyang karanasan sa pag-ibig. Ngunit sa araw na iyon, nagpunta siya sa internet para mag-research tungkol dito. May isang artikulo na nagsabi ng mga sumusunod, hayaan mong kumilos ang isang lalaki para sa iyo, mas mahihirapan silang iwan ka. Nais niyang i-practice ang ideyang ito sa sandaling iyon. Ngunit hindi niya alam kung gaano talaga kayaman si Harvey. Ilang sandali matapos maglakad sa mga jewelry shops, nabihag ang tingin ni Rosalie sa isang emerald necklace na nakadisplay. May hugis puso na pendant ang kwintas mismo, na may iba't ibang mga diamond, na naka-mosaic sa paligid ng kwintas. Luxurious, ngunit hindi conventional, plus eco ngunit hindi mamahalin. Masikasong nagbigay ng introduction ang isang clerk sa mga customer tungkol sa kwintas nang makita niya sila. Magandang gabi, ang kwintas na ito ay ang finished product ng brand na ito. Meron lang 100 ng mga ito na binibenta sa buong mundo, na pinangalan ng Emerald Fantasy. Emerald Fantasy, ang ganda ng pangalan. Kahit si Rosalie na Iswell, na may malawak na kaalaman, ay natuwa nang tiningnan niya ng maigi ang kwintas. Mukhang napakaganda nito. Hindi napigilan ni Rosalie ang kanyang appraisal at sinabi iyon. Sa sandaling iyon may boses ng ibang babae ang umalangaw sa paligid ng shop. Sweaty, halika at tingnan mo.
Ang Emerald Fantasy na ito ay mukhang napakaganda. Ibili mo ako nito. Naglakad papasok ng shop ang isang mag-asawa. Ang babae ay mukhang napakarilag, ang lalaki ay mukhang gwapo. Pares na hulog ng langit. Ngunit nang makapasok sila sa shop at nakita si Harvey kasama si Rosalie, napatigil sila. Rosalie, matagal tayong hindi nagkita, hindi ako makapaniwalang magkikita tayo sa Niamey. Sino siya? Captain Mu. Ang dalawang iyon ay nagtapos sa parehong university kasama si Rosalie na Iswell. Ang pangalan ng lalaki ay Owen Hawkins, ang babae ay si Rhea Ferguson. Sinubukan ni Owen na ligawan si Rosalie noon sa university. Natural na tinanggihan siya. Nang makita niya si Rosalie kasama ang isang pobreng lalaking katabi niya, hindi niya maiwasang pintasan ang mga ito. Maraming salamat mga idol sa patuloy na pagsubaybay ng kwentong ito, nagkamali kayo ng inapi. Cover by ECTV Stories. Salamat po sa inyo mga idol. Kabanata 371. Hindi nakilala ni Rosalie na Iswell ang dalawa. Tumingin siya saglit sa kanila saka tumango. Ay, kayo pala iyan. Hindi na tayo nagkita pagkatapos graduate sa university, isang pagkakataong nagkita tayo dito sa Niamey. Ngumiti si Rhea Ferguson at lumakad papunta kay Rosalie habang nakatapak sa kanyang high heels, saka siya tumingin mula ulo hanggang paa ng paulit-ulit. I know, right? Napakaliit ng mundong ginagalawan natin. Sinubukan ng asawa ni Rhea na ligawan si Rosalie noon sa university. Natural na magkakaroon siya ng puot kay Rosalie sa sandaling iyon. Masinsinang tiningnan ni Rhea si Harvey York, saka tumawa. Rosalie, narinig kong walang lalaki ang mga na-Iswell na karapat-dapat na magmana sa family business sa henerasyong ito, at nagpaplano kang maghanap ng live-in son-in-law. Hindi mo talaga pinili ang lalaking nasa harapan ko, di ba? Kung tatanungin mo ang opinyon ko, maraming mga isda sa dagat noong nag-aaral pa tayo sa university. Bakit pumili ka ng isang hampas lupa? Pero kung tutusin, tanging mga taong katulad nito ang magiging live-in son-in-law ng ibang tao. Bakit iisipin ng mga ordinaryong tao na gawin ito? Sinong mag-iisip na maging Captain kung hindi dahil sa mabibigat nilang pasanin? Walang katapusang pagyayabang ni Rhea. Nagsimulang sumimangot si Harvey matapos itong pakinggan. Naisip niya na magkakaroon sila ng disenteng relasyon kung iisipin ang kanilang oras sa university. Hindi niya naisip na sisimulan nila, silang siraan sa oras na binuksan nila ang kanilang bibig. Sa sandaling iyon, lumapit si Owen Hawkins sa kanila at tumawa ng malakas. Rosalie, hindi ko narinig ang tungkol dito nang makita ko si Master na Iswell doon sa provincial capital dati. Hindi ka pumunta dito para iuwi ang hampas lupang ito, para maging live-in son-in-law, di ba? Malinaw na nagmula rin ang taong ito sa isang hindi pangkaraniwang background. Kung hindi siya maglalakas loob na kausapin ng ganito si Rosalie. Naisip ito ni Harvey. Parang walang pamilya Hawkins na makapangyarihan sa Southlight, ngunit narinig niya ang tungkol sa isang malakas na pamilya na may apelyido na Mordo. Paano kung mula sa pamilyang iyon si Owen? Ngunit anong negosyo meron ang mga tao mula sa Mordo sa Niamey? Nakatayo ang shop clerk sa gilid at hindi mapigilan ang kanyang tawa, pagkatapos ay tumingin kay Harvey na puno ng pagkasuklam. Hindi niya naisip na ang isang lalaking napakagwapo at matangkad ay isa palang Captain. Malamig na tumingin si Rosalie kay Owen, hindi umimik. Tama ang hula ni Harvey, nagmula nga siya sa pamilya Hawkins sa Mordo. Kahit na ang pagmamataas at dominanteng paraan niya sa paghawak ng mga bagay ay naging patunay sa naging pagkilatis ni Harvey. Tila nandito lang si Owen para pumasyal, ngunit ayaw ni Rosalie na makaakit si Harvey ng hindi kanais-nais na atensyon mula sa isang taong galing sa isang malaking pamilya ng ganito. Nang makitang hindi umiimik si Rosalie, mas lalong lumaki ang ngiti ni Owen. Sinubukan kitang ligawan dati. Ngunit ang bastos ng babaeng ito ay nagdesisyong ipagkibit balikat ako at tinanggihan. At saka ano ang nangyari? Bumagsak ka ng ganito para makahanap ka ng live-in son-in-law mo. Mukhang wala talagang talento ang first class na pamilya mula sa Southlight. Pagkatapos ng lahat, nagkaubusan ng mga tunay na lalaki.
Nang makitang hindi makapagsalita si Rosalie ng kahit isang salita, kumunot ang noo ni Harvey. Ngunit wala siyang pakialam kahit papano sa dalawang ito na putak ng putak ang mga bibig, na parang puwet ng manok na katatapos lang mangitlog. Tumingin siya sa shop clerk at sinabi, "Magkano ito? Bibilhin ko iyan." Dahil nagustuhan ito ni Rosalie, kakailanganin lamang ni Harvey na bilhin ito para sa kanya. Matapos marinig ang sinabi ni Harvey, agad siyang kinutya ni Owen. At sumugod papunta sa shop clerk. "Huwag mong ibenta iyan sa kanya, ilan ba ang stock nyo niyan?" "Kukunin ko lahat." Nanigas ang shop clerk, saka ngumiti sa kanila. "Humihingi ako ng paumanhin, ang kwintas na ito ay limited edition product ng brand namin. Meron lamang 100 nito sa buong mundo, at 5 lang ang nandito sa bansa. Ang tanging dahilan kung bakit nandito ang isa sa mga kwintas ay dahil mag-host ng mga convention ang brand sa lugar na ito. Mabigat ang presyo nito, hindi namin ito ibebenta sa sinumang ordinaryong tao." Mabigat. Gaano kabigat? At hindi ibebenta sa sinumang ordinaryong tao. Anong klaseng trick ito? Tumawa ang shop clerk. "Mga mister, ang lead designer ng aming brand ay walang iba kundi ang sikat na jeweler sa buong mundo, si Master Andre Stewart. Narinig mo na siguro ang tungkol sa kanya dati, di ba? Siya mismo ang nagdisenyo ng kwintas na ito. At sinabi niya mismo na ang taong walang status ay hindi maiintindihan ang kagandahan ng Emerald Fantasy." "Sige," sabi ni Owen habang nainis. "May status na ba ako dahil dito?" Matapos siyang magsalita, naglabas siya ng isang platinum card at itinapon ito sa counter. Sa kasamaang palad na palakas ang pagtapon nito, kaya't napunta ito sa isang sulok kung saan may ebak ng pusa, nandiri ang clerk at agad na pinunasan ito. "Siraulong yun ang hambog ng animal, di nalang inabot ng maayos sa akin, inihagis pa." Kabanata 372. Wabaho naman, nataranta ang ilan sa mga store clerk. "Isa iyong platinum card. Hindi ito may kukumpara sa Amex Black Card, ngunit simbolo din ito ng identity at status. Ang mga taong nagmamay-ari ng card na ito ay sinasabing may mga assets na nagkakahalaga ng libo-libo. Hindi hihigit sa 100 ang bilang nito sa buong Niemhe." Matapos ang isang sandali ng pagkagulat, yumuko ang store clerk sa harap niya at sinabi, "Magalang na Ginoo. Sa card na ito, maibebenta namin sa iyo ang Emerald Fantasy." Hindi marinig ang kanilang mga boses, ngunit ang mga taong malapit sa mga jewelry stores ay tumingin pa rin sa kanilang direksyon. Hindi nila naisip na ang isang limited edition product na tulad ng Emerald Fantasy ay mabebenta na ilang araw pagkatapos itong i-release. Matapos itong marinig, mayabang na tumingin at ngumiti si Owen Hawkins kay Rosalie na iswell. "Rosalie, dapat ay may standards ka kahit papaano sa paghahanap ng lalaki. Hindi pwedeng basta ka lang hahanap ng lalaki at asahang bibilhan kanya ng isang kwintas na tulad nito." Kumapit si Rhea Ferguson sa braso ng kanyang asawa at lovey-dovey. "Naku honey, maraming salamat. Pakiramdam ko ako ang pinakamasayang babaeng nabubuhay. Ibalot mo na iyan." Tumawa si Owen, hindi binibigyan ng pansin si Harvey York sa buong oras. Kahit na si Rosalie ay isang babaeng kasing lamig ng yelo, medyo nakasimangot pa rin siya sa oras na iyon. Sumusobra na si Owen. Sinong bibili ng mga bagay para lamang mangut siya? Nakakasuklim. Sandali lang. Naglakad si Harvey at mahinahon na sinabi iyon. Dumuko ang tingin ng madla kay Harvey. Hindi sigurado kung ano ang nais gawin ng hampas lupang ito. Hindi ba dapat pina-practice mo ang first come basis kahit papaano? Nauna ako dito, hindi ba nakakabastos kung ibenta mo ito sa iba bago ako magpasya kung gusto ko man o hindi? Sabi ni Harvey. Nanigas ang lahat sa paligid nang marinig ang sinabi ni Harvey. Nakakatawa. Sinabi ba talaga ng mukhang mahirap na ito ang tungkol sa pag-practice sa first come basis? Ngumiti ang shop clerk, ngunit may bahid ng pagkasuklam na kita sa kanyang mga mata. Mister, hindi ka ba nakikinig? Tanging mga taong may status lamang ang makakabili ng Emerald Fantasy. Status. Isang card lang ang kayang tumukoy sa status ng isang tao. Bakit hindi? Sige, kukunin ko ang kwintas.
Sabi ni Harvey. Mister, sigurado ka ba? Dapat mong ipakita ang platinum card mo para matukoy ang iyong status kung gusto mong bilhin ang Emerald Fantasy. Mabait na paalala sa kanya ng store clerk. Nakakatawa ang hampas lupang ito. Paano niya nagagawang sabihin ang ganito para iligtas ang babae niya sa kahihiyan? Kung huhusgahan kung paano siya manamit, malamang ay ito ang unang beses niyang makakita ng isang platinum card. Alam ko ang mga patakaran. Kinuha ni Harvey York ang kanyang card sa bulsa at ibinigay sa counter. E-swipe mo yan. Ano? Ito ang legendary Amex Black Card. Bakit meron nito ang lalaking ito? Nabighani ang lahat sa kanilang nakita. Wala pang 5 ang bilang ng Amex Black Card sa buong Nianghi, ngunit walang nakaisip na makikita nila ang isa dito. Nangangahulugan ng Amex Black Card na may mga bank assets ang isa na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Paano kung isa talagang milyonaryo ang taong ito? Nanigil si Owen sa kanyang kinatatayuan dahil sa Amex Black Card ni Harvey. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang diwa at malamig na ngumiti. Naku, Rosalie. Mukhang malakas ang family business, kumuha ka pa ng Amex Black Card. Parang nakakahiyang ibigay ito sa isang kept man, di ba? Sa akin ang card, mahinahon na sinabi ni Harvey. Hahaha. Ang lahat ay nagsimulang tawanan si Harvey York. Pinagtagpi nila ang buong kwento. Si Owen at Rosalie ang mukhang tunay na mayayaman, at ang dalawa ay posibleng may hidden backstory. At mukhang hampas lupa ang kept man na ito. Kung meron man, binubuhay ang pulubing lalaking ito ng babaeng katabi niya. Ngunit kung gusto mo, manatili ka lang sa pagiging isang kept man. Bakit ka pa umaastang sobrang baliw at gagamitin ang card ng babae mo para magpakitang gilas? Inaakala mo ba talaga na tanga ang lahat at madaling lokohin? Kabanata 373. Malamig na tumawa si Rhea Ferguson. Naku, Rosalina Iswell. Natatandaan kong sinabi mo sa university na maghahanap ka ng sarili mong Prince Charming sa hinaharap. At anong nangyari? Paanong hindi ka nahihiya na kumuha ka ng kept man na gumagamit ng pera mo para mag-shopping kasama ka? Tumingin si Rosalie kay Rhea na may ekspresyon na kasing lamig ng yelo saka umiling. Harvey, huwag mong hayaang sirain ng mga taong ito ang date natin. Umalis na tayo, iwanan mo na ang kwintas. Tumango si Harvey York. Nandoon lang siya para mamili kasama si Rosalie, hindi na kailangang gumawa ng malaking gulo. Tumalikod siya, handa nang umalis. Tumawa si Owen Hawkins. Itong di umano'y Amex Black Card na ito at peke din, sa palagay ko. Narinig kong mabibili mo lang ang isang pekeng Amex Black Card ng $25. Mukha ring totoo ang hitsura nito, talaga bang maswerte ako na makakita ng ganitong bagay? Pinawi ni Harvey ang kanyang card at tumingin si Owen. Kahit peke ito, anong kinalaman nito sa iyo? Hindi ko lang matiis na may mga taong nagpapanggap kahit wala silang pera para gawin iyon. Bumuntong hininga si Owen. Wala akong ideya kung bulag si Rosalie sa puntong nahanap niya ang isang tulad mo. Malinaw na may pagtingin pa rin si Owen kay Rosalie sa mga oras na iyon. Ang makita siyang may kasamang ibang lalaking 1,000,000 beses na mas masahol sa kanya ay natural na magpapakasakit sa kanyang tiyan. Mr. Hawkins, sinasabi mong tunay ang card mo. Kung may kakayahan kang gawin ito, e-swipe mo ang iyong card at pagkatapos ay ipagyabang mo ito sa harap ko, mahinahong sinabi ni Harvey York. Hindi pa nakita ni Owen ang presyo ng Emerald Fantasy, ngunit nakita na ni Harvey York. At hindi ito basta-basta madaling mabibili ng isang tao, kahit na may platinum card ka. E dahil gusto mong makita, heto. Puno ng pagkasuklam ang mukha ni Owen, saka siya tumingin sa store clerk at kalmadong sinabi, pa-swipe ng card ko. Mister, medyo mahal ang Emerald Fantasy. Ang presyo ng kwintas na ito ay sinubukan ng store clerk na magalang siyang paalalahanan. Mukha ba akong gumagamit ng peking card? E-swipe mo ang card, kapag sinabi kong gawin mo ito, hindot kang tindera bilasan mo. Saan nanggagaling ang lahat ng kalokohang ito? Malinaw na naiinis si Owen. Hindi na naglakas loob ang store clerk na magsalita pa, at pagkatapos ay magalang niyang dinala ang card sa checkout counter.
Bumalik siya at pagkatapos at ibinalik ang card, pagkatapos ay sinabi niya ng walang sarcasm, "Mister, insufficient ang funds ninyo." Gulat na gulat ang kalaunay, nagmamagaling na si Owen. "Niloloko mo ba ako? Meron siyang platinum card, hindi rin magiging problema ang pag-swipe ng libo-libong dolyar." Ngunit sinabi sa kanya ng store clerk hindi sapat ang kanyang funds. Ngumiti ang store clerk matapos makita ang nalilitong mukha ni Owen. "Mister, ang Emerald Fantasy ay may fixed price na 8 milyong dolyar." "Ano? 8 milyon?" Natulala si Owen. Alam niya na mahal ang mga produkto ng brand na iyon, ngunit hindi niya naisip na ang limited edition na kwintas ay nagkakahalaga ng ganito kalaki. 8 milyon, nagbibiro ka ba? Nagmula siya sa pamilya Hawkins sa Mordo, ngunit hindi siya isang tagapagmana. Ang pagkakaroon ng 1 milyon na assets ay tila labis-labis. Kahit na ang pagkakaroon ng ilang daang libong dolyar na cash ay sapat na. Hindi siya nakapaglabas ng 8 milyong dolyar sa sandaling iyon. At para gamitin ang ganong halaga ng pera para sa isang kwintas. Walang kwenta iyon. Walang imik si Owen. Ang kwintas ay mukhang pangit, magtingin na lang tayo sa iba. Matapos niyang magsalita, galit siyang tumingin kay Harvey. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mapapahiya ng ganoon si Owen. Agad na tumakas si Owen mula sa bantong hininga ng madla. Mapagmataas ang mga taong iyon na mula sa malalaking pamilya, hindi nila matiis ang ganoong kahihiyan. Naghintay si Harvey hanggang makaalis sina Owen at Rhea, saka tumingin kay Rosalie. "Kung gusto mo ito, bibilhin ko ito para sa iyo." Maraming salamat mga idol sa patuloy na suporta.